Nag-aalay tayo ng walang hanggang pasasalamat, luwalhati at papuri sa Diyos Elohim, sa Diyos Ama at Diyos Ina sa paggabay sa atin upang maidaos natin ang pagdiriwang na ito ng araw ng mga makalangit na magulang ngayon. Sa pagdiriwang ng araw ng mga makalangit na magulang, sama-sama nating aralin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang ating walang hanggang tahanan, ang ating ina. Nang pumarito ang makalangit na Ama sa lupa, nilakad niya ang landas ng Ebanghelyo sa loob ng mahabang panahon na 37 taon. Upang mahanap ang lahat ng kanyang nawawalang anak, ipinaalam niya sa atin ang makalangit na ina bago siya pumalangit muli. Kaya tinuruan niya tayo, sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay ina. Kung paanong binigyan ko kayo ng halimbawa, dapat kayong matuto mula sa halimbawang ito at isagawa ito. Upang iparating na makakatanggap tayo ng maraming pagpapala kung makikinig tayo sa mga salita ng makalangit na ina. Nag-iwan din siya ng isang kasabihan na madaling maintindihan ng mga Koreano. Kung makikinig kayo kay ina, makakatanggap kayo ng rice cake kahit habang natutulog. Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras upang pagtibayin ang kalooban ng makalangit na Ama at muling pagnilayan ang pag-ibig ng makalangit na ina habang sama-sama nating pinag-aaralan ang mga salita na tinuturo ng Diyos sa atin. Sa global na nayong ito na ating tinitirhan, maraming kakaiba at di pangkaraniwang bagay ang nangyayari, mga bagay na hindi natin madalas na nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kabilang sa mga ito, isipin natin ang buhay ng Salmon. Kilala ito bilang nilalang na bumabalik sa lugar kung saan ito ipinanganak. Walang takot na sinusuong ang panganib para lang makauwi sa kanyang tahanan. Ang mga salmon ay napipisa mula sa itlog at nagiging maliliit na isda pagkatapos ay pumupunta sa karagatan at namumuhay roon na mga 3 hanggang 5 taon o kung minsan ay mas matagal pa depende sa uri at sa huli ay bumabalik sila sa kanilang tahanan. Pag bumabalik ang mga salmon sa kanilang tahanan, gumagabay sa kanila ang isang magnetikong bagay na tinatawag na magnetite na nilagay ng Diyos sa loob ng mga isdang ito. Sa pamamagitan ng prosesong ito, natutukoy nila ang direksyon. At pag nakarating sila sa ilog na kanilang pinagmulan na malapit sa dagat, ginagamit nila ang kanilang malakas na pangamoy para mahanap ang daan pabalik sa lugar kung saan sila ipinanganak. Gayunman, para makapasok sa ilog ang katawan ng salmon na sanay na sa tubig alat, sa prosesong iyon, tiyak na makakaranas ang salmon ng matinding pisikal na pagdurusa. Higit pa rito, ang panunaw ng kanilang tiyan ay tuluyang nasisira. Nagkakaroon din sila ng maraming problema sa kanilang mga bato at may nagaganap ding malaking pagbabago sa kanilang mga hasang. Kaya pag pumasok ang mga salmon sa tubig tabang galing sa tubig alat, humihinto ang mga ito sa pagkain. Mula sa sandaling pumasok sila sa ilog, lumalangoy sila ng walang kinakain hanggang sa marating nila ang kanilang tahanan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, may mga pagkakataong nahuhuli sila ng mga oso at kinakain sila ng mga ito, o hindi naman kaya ay nagiging pagkain ng ibang mababangis na hayop. Tanging ang mga salmon na napagtiisan ang lahat ng panganib na ito at sa huli ay nagtagumpay hanggang makakabalik sa lugar kung saan sila ipinanganak upang makapangitlog para sa susunod na henerasyon. Pagkatapos, inaalay nila ang sarili nilang katawan upang magsilbing pagkain para sa kanilang mga supling at dito nagwawakas ang kanilang buhay. Pag tinignan natin ang likas na ugali ng salmon na nagpupumulit na bumalik sa kanilang tahanan sa kabila ng matinding pisikal na pagdurusa, maintindihan din natin na habang nagsusumikap tayong bumalik sa ating walang hanggang tahanan sa langit para makita ang ating makalangit na Ama at makalangit na Ina, ang ating mga katawan na nabuhay sa makasaladang mundong ito ay sumasailalim din sa pagbabago para matuto itong umangkop sa langit at sa prosesong ito, gaya ng salmon, may kaakibat din na matinding pagdurusa. Pag tinitingnan ko ang siklo ng buhay ng salmon, naalala ko ang Revelation chapter 4 na nagsasabi na may kalooban ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha.
Nararamdaman ko na tinuturuan tayo ng Diyos ng isang mahalagang aral sa pamamagitan ng mga katangian ng salmon. Matapos mamuhay sa makasalanang mundong ito, tayo rin ay nagsisikap sa lupang ito na makabalik sa ating nawalang espiritual na tahanan. Sa prosesong ito, hindi tayo makakabalik sa ating tahanan hanggat hindi natin binibitawan ang mga bagay na minahal natin sa mundong ito. Kailangan din nating talikuran ang ating makasalanang likas, pati na rin ang masasamang pag-uugali at maling paraan ng pamumuhay na natutunan natin sa sanlibutang ito. Gaya ng makakabalik ang salmon sa lugar kung saan sila ipinanganak pag pinagtagumpayan nila ang matitinding pagdurusa sa pamamagitan ng pag-aangkop mula sa tubig alat sa tubig tabang. Tayo rin ay hindi makakabalik sa ating walang hanggang makalangit na tahanan kung saan nananahan ang makalangit na Ama at makalangit na Ina. Maliban kung lubusan nating aalisin ang lahat ng makamundo at maling bagay na natutunan natin sa mundong ito. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang malalim na katuruang ito sa pamamagitan ng buhay ng mga salmon? Dahil nasusulat na may kalooban sa lahat ng nilikha, napaisip ako, marami pala tayong dapat na matutunang mahalagang aral mula sa buhay ng isang salmon. Ihambing natin ang buhay ng mga anak ng Zion sa paglalakbay ng isang salmon. Nabubuhay ang salmon sa dagat. Pag bumalik ito sa ilog sa tubig tabang na pinagmulan nito, nasisira ang panunaw ng tiyan nito. Mula sa sandaling iyon, magugutom at mahihirapan ito, desperadong nagsusumikap na makabalik sa tahanan nito. Sa parehong paraan, ang lahat ng kapamilya ng Zion sa buong mundo na determinadong bumalik sa ating walang hanggang tahanang langit ay nangungulila rin sa makalangit na Ama at makalangit na Ina. Gaya ng salmon, dapat nating itapon ang lahat ng ating masamang pag-uugali, maling pananalita, mga maling gawa, at mga tiwaling pag-iisip na natutunan natin sa sanlibutan. Ngayon, patuloy tayong nagmamarcha tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Nananatiling tapat sa mga katuruan at aral na ibinigay sa atin ng makalangit na Ama at makalangit na Ina sa Zion. At sumusunod sa mga tuntunin, mga batas at mga kautusan ng Diyos kahit na hindi ito sinusunod ng mga tao sa mundo. Magkagayoy sa araw na ito, sa pamamagitan ng ilang bersikulo mula sa Biblia, alamin natin ang mga pagkakatulad ng paglalakbay ng salmon sa paghahanap ng tahanan nito at ng ating paglalakbay sa paghahanap sa ating makalangit na Ina, ang walang hanggang tahanan ng ating mga kaluluwa. Tignan natin ang Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi. Sa madaling salita, ang makalangit na Ama at makalangit na Ina ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Tinatawag tayo ng Diyos, ng ating makalangit na Ama at makalangit na Ina na lumapit sa kanila para ituro sa atin ang lugar na dapat nating marating, ang walang hanggang kaharian ng langit kung saan tayo papunta. Hindi madaling baguhin ang ating mga katawan at mga isip, nalunod dati sa mga kasiyahan at kalayawan ng mundo. Sa paraang tinuro sa atin ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Gayunman, hindi ba ang ating walang hanggang tahanan ay ang lugar na nakalaan para sa mga nagtitiis at nagtatagumpay sa mismong prosesong ito? Mula sa tahanang iyon, tinawag tayo ng makalangit na Ama at makalangit na Ina, nagsasabing, halika. Sa proseso ng pagpunta sa lugar kung saan nila tayo tinawag, dapat tayong magkaroon ng panibagong buhay. Dapat nating baguhin ang ating sekular na buhay sa isang espiritual na buhay, hindi ba? Ito ay parehong prinsipyo kung saan inaangkop ng salmon ang katawan nito sa tubig tabang mula sa tubig alat. Tinuturo sa atin ng Biblia ang paraan para makapagbago tayo. Buksan natin ang Romans chapter 12.
Romans chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong magbago. Ang ating mga makamundong katawan, pag-iisip, pamumuhay at pag-uugali ay nahubog habang tayo ay nasa mundong ito. Kung panghahawakan natin ang mga bagay na ito, hindi tayo makakabalik sa ating espiritual na tahanan. Dapat na magkaroon tayo ng pagbabago sa mga bagay na ito. Ganito rin ang sinasabi sa atin ng Biblia. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Dapat na magawa nating umangkop sa bagong paraan ng pamumuhay na ito. Pag bumalik ang salmon sa lugar kung saan sila ipinanganak, ang panunaw ng kanilang tiyan ay tuluyang nasisira. Sa kabila ng masakit na prosesong ito, hindi sila kumakain at dumidepende lang sa enerhiyang naipon sa dagat para buong lakas silang makabalik sa kanilang tahanan. Hindi ba't kailangan din na magkaroon tayo ng pagbabago? Hindi na mamuhay para sa mundong ito, kundi ang mamuhay sa Zion na naaayon sa kagustuhan at kagalakan ng ating ama at ina? Dapat na mabago ang lahat at dapat na maganap ang pagbabago. Sama-sama nating tingnan ang Isaiah chapter 13 verse 4. Sa chapter 13 verse 4, sinasabi, Pakinggan ninyo ang ingay sa mga bundok na gaya ng napakaraming tao. Pakinggan ninyo ang ingay ng mga kaharian na mga bansa na nagtitipon. Tinitipon ng Panginoon ng mga hukbo ang hukbo para sa pakikipaglaban. Ang Diyos ay nagtitipon ng hukbo para sa pakikipaglaban. Ang sundalo ba ay may katawan na sapat na malakas upang talunin ang kaaway? Matibay ba ang pag-iisip niya? Ang kanyang sandata ba ay maayos na hinanda? Hindi ba ang lahat ng ito ay nasa listahan ng pagsusuri? Sinusuri ng Diyos ang bawat isa sa atin upang makita kung nagbago na ba talaga tayo o hindi pa. Kaya ang bawat isa sa atin ay maaaring makaranas ng kanya-kanyang paraan ng pagsusuri ng Diyos na nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa mga mahina ang pananampalataya, sinusubok sila ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Para sa iba na nagkukulang ng karunungan, may ginagawa ang Diyos upang paunlarin ang kanilang karunungan. Dapat nating laging tandaan at paniwalaan na sinusuri tayo ng Diyos at kung minsan ay sinusubok tayo sa iba't ibang paraan. Tinutulungan tayong lumago araw-araw bilang kanyang bayan at inaakay tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Buksan natin ang Ephesians chapter 6. Sama-sama nating tingnan ang Ephesians chapter 6 verse 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadalimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga bewang ay nabibikisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin
panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Sinusuri ng Diyos kung ganap ba tayong nasasandatahan ng kanyang kasuotang pangdigma, kung gaano kasigasig tayong lumalakad sa landas ng pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pangangaral, at sa pamamagitan ng ating pag-asa para sa kaharian ng langit. Patuloy niyang sinusuri ang mga kondisyong ito. Ang lahat ng uri ng mga tao, ang ating mga katrabaho, mga kakilala at mga kapamilya ay nabubuhay sa paligid natin. Sa pagtingin sa kanila, naisip nyo na ba? Pwede silang mamuhay ng ganoon. Kaya bakit kailangan namin laging mamuhay ng ganito? Ang lugar kung saan sila nakatira ay naiiba sa lugar kung saan tayo nakatira. Ang ating walang hanggang tahanan ay ibang-iba sa kanila. Tayo ay tulad ng salmon. Nabuhay sila minsan sa tubig tabang bago lumabas sa dagat. Pag oras na para bumalik sa kanilang tahanan, hindi sila makapasok sa lugar na iyon nang may katawan na hindi naaangkop. Sa gayon, tinitiis nila ang matinding kirot. Hindi na gumagana ang kanilang organ na tumutunaw ng pagkain. Humihina na ang kanilang mga bato at bumibigay na rin ang kanilang mga katawan. Matapos tiisin ang mga ganitong katinding paghihirap, ang lugar na babalikan natin sa huli ay ang ating walang hanggang tahanan, ang kaharian ng langit. Maituturing din ito bilang yakap ng ating makalangit na ina. Ang buong prosesong ito ay lubos na kinakailangan para sa atin. Ngayon, tayong lahat ay dapat lang tumingin sa ating makalangit na tahanan, hindi sa mundong ito. Para ihayag ang katotohanan ito sa panahon ng Espiritu Santo, personal na isinulat ng Diyos Ama para sa atin na kanyang mga anak, ang di malilimutang ginintoang tuntunin. Sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay ina. Paulit-ulit niyang ipinakiusap sa atin na, saan man kayo akayin ni ina, huwag kalimutan ang kanyang mga katuruan at mga utos. Ang lahat ng minamahal nating kapamilya ng Zion ay nagsasagawa ng lahat ng mabuting gawa na iniutos ni ina. Mga gawa ng paglilingkod na nagliligtas sa mundo, mga voluntaryong gawain at ang misyon ng pangangaral, pinanghahawakan ang kalooban ng makalangit na ina. Sa pamamagitan nito na itatatag ang Zion sa buong mundo, mula sa Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, at ang Ebanghelyo ay pinapahayag sa lahat ng bansa. Hindi ba ang mapagbiyayang gawaing ito ay isinasakatuparan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos Ama at ng mga pagpapala ng Diyos Ina? Sa buong mundo, marami sa ating kapamilya sa Zion ang naghihintay pa rin na marinig ang tinig ni ina. Ang ating mga buhay ba ay dapat na maging gaya ng salmon na nabubuhay magpakailanman sa dagat? O dapat ba tayong maging gaya ng salmon na bumabalik sa kanilang tahanan? Subukan nating pag-isipan ito kahit minsan. Ang salmon na nabubuhay sa dagat ay hindi maaaring mabuhay magpakailanman. Ang lugar na iyon ay hindi permanente. Hindi ba't ito ang prophetikal na panahon kung kailan ang buong mundo ay dapat na makinig sa tinig ng Diyos Ama at Diyos Ina na tumatawag ng halika? At bumalik sa Diyos Ina ang tahanan ng ating mga kaluluwa? Sa espiritual na mundo, ikatutuwa kaya ito ni Satanas? Hindi. Kaya mula pa noong nilikha ang sangkatauhan, ipinaalam na ng Diyos kung ano ang gagawin ni Satanas. Buksan natin ang Genesis chapter 3 verse 15. Genesis chapter 3 verse 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang bersikulong ito ay mula sa tagpo kung saan sinusumpa ng Diyos ang ahas na tumukso kina Adan at Eva.
Sinabi ng Diyos, maglalagay ako sa inyo ng pagkapuot sa isa't isa, ibig sabihin sa pagitan ng ahas na dyablo at nino. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ang babaeng nabanggit dito ay si Eva. Ayon sa Genesis chapter 3, si Eva ay nilalarawan bilang ang ina ng lahat ng nabubuhay. Sa ganitong paraan, hinahayag at tinuturo sa atin ng Biblia ang tungkol sa pag-iral ng makalangit na ina sa pamamagitan ng mga talinhagang ito. Kung muli natin titignan ang verse 15, makikita natin na ginawa ng Diyos na walang hanggang pagkapuot ang ugnayan sa pagitan ni Satanas at ni ina. Kaya ang binhi ng babae ay hindi kailanman maaaring tumayo sa panig ni Satanas sa kahit na anong paraan. Sa ibang salita, sa pamamagitan ng Genesis chapter 3, ginigising tayo ng Diyos sa katotohanan na sila ang mga laging tatayo sa panig ng Diyos. Ito ang mga taong babalik sa kanilang walang hanggang tahanan, ang kaharian ng langit. Sila ang mga nakatayo sa panig ng makalangit na ina. Ang propesiya sa Genesis chapter 3 ay muling ipinapakita sa aklat ng Revelation. Buksan natin ang Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 verse 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sa Genesis chapter 3 verse 15, makikita natin ang ahas at ang babae. At sa Revelation chapter 12, makikita naman natin ang dragon at ang babae. Hindi ba't ang dragon na binanggit dito ay nilarawan sa verse 9 bilang matandang ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan? Ang matandang ahas ay ang ahas na nasa halamanan ng Eden. Dito, ano ang kaugnayan ng ahas na dyablo at ng babae? Lagi silang nilalarawan ng Biblia bilang magkaaway. Ang puntong ito ay napakahalaga. Kaya makatitiyak tayo na kasama ng makalangit na ina ay laging nasa panig ng Diyos. Sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinapakita sa atin ng Diyos na ang babae at ang kanyang binhi ay nakikipagdigma sa ahas at sa binhi nito. Iniuugnay ng Diyos ang digmaan sa pagitan ng dragon at ng babae, sa digmaan sa pagitan ng binhi ng dragon at ng binhi ng babae. Kung gayon, ano ang mga katangian ng binhi ng babae? Nasusulat na sila ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Ang grupong ito sa Revelation chapter 12 verse 17 ay ang mga taong tumutupad sa mga utos ng Diyos. Sa lupang ito ngayon, aling simbahan ang tumutupad sa utos na Sabat at Paskwa, sa mga utos ng mga kapistahan at sa mga utos ng bagong tipan? Ito ang World Mission Society Church of God. Hindi ba tayo ang naglilingkod sa makalangit na ina? Ang grupong ito ng mga tao ay babalik sa kanilang walang hanggang tahanan, ang kaharian ng langit. Kaya dapat na nating baguhin ang ating buong buhay tungo sa espiritual na buhay. Sa taong ito, maging determinado tayo na itama ang ating pananalita sa pamamagitan ng mga salita ng pag-ibig ni Ina. Baguhin natin ang ating mga salita para maging angkop sa bayan ng kaharian ng langit bilang mga anak ni na Ama at Ina. Kung madalas tayong gumamit na magagaspang na ekspresyon noon, ibahin natin ang mga ito sa wika ng mga anghel. Patawad. Patawarin ako. Salamat. Mahal kita. Marahil ay mahirap ito para sa iyo. Magiging maayos ang lahat. Sa pamamagitan ng mga katuruan sa mga salita ng pag-ibig ni Ina, maraming pagbabago ang nagaganap sa buong mundo. Para sa isang asawang lalaki na bihirang magsabi sa kanyang asawa ng, "Ikaw ay nagsumikap, salamat, mahal kita." Magiging madali ba para sa kanya na biglang sabihin na lang ang mga salitang ito sa isang araw?
Gayunman, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong magbago. Kahit na hindi natin ito nagagawa noon, ano ang dapat nating gawin mula ngayon? Yamang ito ay katuruan ni ina? Gawin natin ito. Sa halip na mapakamot ng ulo, iniisip, naku, sa edad kong ito, paano ko ito magagawa? Mas mabuting subukan na lang ito. Sa pagsasagawa nito, magagawa nating baguhin ang ating simbahan, ang ating mga pamilya, ang ating mga pinagtatrabahuhan, ang ating lipunan, at ang ating global na nayon. Para magawa ito, kung paanong dapat na baguhin ng salmon ang kanilang buong katawan para lang makabalik sa ilog na kanilang pinagmulan, dapat din nating lubusang baguhin ang ating pagkatao. Bilang pagsunod sa mga katuruan ni ina at sa kanyang mga utos, kahit na may mga bahaging medyo mahirap o mapanghamong gawin, dapat pa rin natin itong gawin. Pag ginawa natin ito, babalik tayong lahat sa ating walang hanggang tahanan, ang kaharian ng langit na ninanais ni na ama at ina para sa atin nang walang kahit isang kaluluwa na maiiwan. Sa Isaiah chapter 60, isa-isa nating tingnan ang mga propesiya patungkol sa ating ina, sa hinaharap ng ating simbahan at sa ating sariling hinaharap. Buksan natin ang Isaiah chapter 60 verse 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Dito, sinabi na tiyak na magkakaroon ng sitwasyon kung saan tatakpan ni Satanas ang lupa ng kadiliman at tatakpan ng makapal na dilim ang mga mata, tenga at puso ng lahat ng tao. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Para makalapit ang mga bansa at makabalik ang mga hari, kaninong liwanag na maluwalhati ang kinakailangan? Ang liwanag ng Jerusalem ang kinakailangan. Ang katotohanan ng kaluwalhatian ni ina ang kinakailangan. Tayo na mga anak ng Zion ay hindi dapat na manahimik tungkol dito, kundi dapat natin itong patuloy na ipahayag. Dapat nating ipahayag ang kaluwalhatian ni ina, ibahagi ang mga salita ng pag-ibig ni ina at mangaral ng mga salita ng katotohanan para mahanap na natin ang ating mga nawawalang kapatid. Sinabi na pag nangyari ito, ang mga hari ay darating sa liwanag na iyon at ang mga bansa ay darating sa gitna ng liwanag na iyon. Basahin natin ang verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon. Sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Sinabi ng Diyos na ang lahat ng iyong anak ay magtitipon at lalapit sa iyo. Verse 8. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Pumunta tayo sa verse 12. Sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Sa pamamagitan ng mga propesiya ng propeta, ipinaalam na ng Diyos ang hinaharap ng mga hindi makakabalik sa mga bisig ng makalangit na ina. Sinasabi na sa huli, sila ay mawawasak. Ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Tingnan natin ang verse 14. Ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo. Sa panahong ito, maaaring makatagpo tayo ng mga grupo ng masasamang tao na nagpapahirap sa Jerusalem, ang ating makalangit na ina. Tiyak na may mga humahamak at umuusig sa kanya. Hindi ipinako sa krus ang Diyos dahil sa siya ay mahina, hindi ba? Alinsunod sa propesiya, namuhay ang Diyos na puno ng sakripisyo para tubusin ang mga kasalanan ng kanyang mga anak. At ngayon dito rin makikita natin na may mga umuusig, mga humahamak at mga sumusuway. Silang lahat na humahamak sa iyo ay yuyukod sa talampakan ng mga paa mo at tatawagin kanilang ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng banal ng Israel. Magpatuloy tayo sa verse 20. Ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos.
Bago matapos ang mga araw ng pagtangis, di maiiwasang patuloy na haharap ang Jerusalem sa iba't ibang mahihirap na sitwasyon. Pumarito ang Diyos sa lupa sa laman. Gaya ng nasusulat, ang kaaway, ang dyablo ay laging nakikipaglaban at lihim na nililinlang ang mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang di kapani-paniwalang paraan upang hindi nila paniwalaan ang katotohanan patungkol kay Ina. Gayunman, hindi ba't nakapropesiya na ang mga magtitiis hanggang sa huli ay tatawaging banal sa kaharian ng langit? Tanging pagdatapos na ang araw ng pagtangis na iyon, lubusan nang ihahayag ng Diyos ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanyang mga anak. Basahin natin ang verse 21. Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan, kanilang aangkinin ang lupain magpakilanman, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan, at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Kaya naman ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay mula pa sa pasimula. Gayunman, sa anong paraan ngayon pinalalaki ng Diyos ang kanyang mga anak? Nilagay tayo ngayon sa gitna ng prosesong iyon. Ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang paghihirap at problema. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, nagsusumikap na sundan ang landas na ito. Alinsunod sa mga katuruan ni na Ama at Ina, makikita natin ang mga sarili na napakalaki ng pagkakaiba natin sa mundo. Malinaw at malaki ang pagkakaiba ng tubig tabang at tubig alat. Ang isdang nabubuhay sa tubig alat ay agad na mamamatay kung ito ay ilalagay sa tubig tabang. Gayunman, iniangkop ng salmon ang sarili para makabalik sa pinanggalingan nitong sapa. Tanging pagnatiis at napagtagumpayan nito ang matitinding pagdurusa. Mababago ang katawan nito para makabalik sa lugar kung saan ito ipinanganak. Mga kapatid, hindi ba dapat na mabago ngayon ang ating pananampalataya para hindi lang tayo matawag na mga miyembro ng Church of God, kundi maging mga miyembro na tunay na makakabalik sa ating makalangit na tahanan? Tulad ng mga bantay sa pader ng Jerusalem na nasusulat sa Isaiah chapter 62, dapat din nating ipahayag ang kaluwalhatian ng Jerusalem ng buong araw at buong gabi nang walang tigil. Sa araw na ito ng mga makalangit na magulang, taos-puso kong hinihiling muli sa inyo na maging mga anak ng langit na laging tumatayo sa panig ng makalangit na Ina at itatag ang walang hanggang kaharian ng langit kasama ni na Ama at Ina. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.